Ngayong gabi. Pagod na ako noon eh. Hindi maganda yung nililika sa kabuuan ng pagkatao ko. Sobrang stress yung nangyari sa amin. Masakit kasi ang daming tatamaan sa bahay, pag-aaral ng mga anak ko, iba pang mga bayarin namin. Kasi noong time na yun, wala tumutulong sa amin. Wala na silang ultimo mga kapatid niya. Iniiwasan siya na kausapin ba. Takot kung ano yung susunod pang mga days namin na mangyayari. Kasi nga, nakademanda kami. Saan matatagpuan ang solusyon sa hinaharap na hamon sa buhay? Alamin sa ating special telethon. Love the Word. Live the Word. For your Lord God is with you, and He will never leave you nor forsake you. It really helps me to be motivated and gives me comfort. Store up for yourselves treasures in heaven. Napaka-importante na yung treasure ng heart ko is nasa heaven. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. I encourage you to read the Bible, study the Word of God. Love the Word, live the Word. Paano makakalaya sa pagkaalipin ng kasalanan? Saan matatagpuan ang solusyon sa problemang pinansyal? Saan babaling upang makaahon sa pagkakalubog sa utang? Jesus is the answer to all our problems. He has set us free from the slavery of sin. God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. God is our protector. He is our rock in whom we can take refuge. He is our fortress and deliverer. If we obey God and live according to His word, we will enjoy abundant life. So, love the Word, live the Word. Welcome to the third day of our special live telethon, which we bring to you in cooperation with PLDT. We are also live in the internet. Just log on to cbnasia.org/specials. Tell your family and friends abroad so they can also watch us right now. Nasa Facebook din tayo, Twitter, YouTube, at Instagram. You can also watch us on Light Network Channel 33 and Channel of Blessing in Cebu. And to all our kababayans abroad, you can watch us on GMA Pinoy TV, TBN, and PhilAm TV sa California. Hello! Pwede rin po kayo makipag-chat sa aming Facebook, Twitter, at Instagram. I-type lang ang The 700 Club Asia. Kung mayroon kayong mga katanungan o gustong ipag-pray, pwede ninyong i-post sa aming social media at gamitin ang hashtag Love the Word, Live the Word. Welcome to our faithful friends and supporters, the owner of Party Waves Balloons, Miss Maureen Rollion. She's here to answer your calls together with our prayer counselors. These past 2 days, your donations have reached 801,967 pesos. Ayan! Pwede po natin itong doblehin, triplehin, quadruplehin, 10 times more because our target for this week is to raise 20 million pesos. Kayang-kaya natin yan. Tama yan, Kata. In our first story, husband and wife Mike and Noemi Maravilla suffered serious financial problem that almost jeopardized their children's schooling. Where did they find help? Let's watch their story. Dahan-dahang humina ang kumpanyang pinapasukan ng real estate agent na si Noemi. Kaya naman patong-patong din na problema ang kanyang sinalo. Mahirap na desisyon, ngunit kailangan niyang huminto sa naging trabaho niya ng 9 na taon. Sobrang stress yung nangyari sa amin. Masakit kasi ang daming tatamaan sa bahay, pag-aaral ng mga anak ko, iba pang mga bayarin namin. Lalong nagpabigat ng kanilang sitwasyon ang kawalan ng regular na trabaho ng asawang si Mike. Sobrang depressed kasi nga maraming mga dapat bayaran. Wala na, hindi ko na alam kung anong gagawin namin. Tapat na taga-suporta at donor ng CBN Asia ang mag-asawa at sa kabila ng nararanasang kagipitan, nagpapatuloy pa rin sila sa pagtulong. Nasa Bible din naman kasi yan na talagang sinabi ng mahal na Panginoon na subukin siya sa pamamagitan ng pagbibigay, kundi niya i-bless ang buhay mo. So yun yung pinangahawakan namin na ibalik sa mahal na Panginoon yung para sa Kanya talaga. Dahil alam niya kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa isip namin. Alam niya yung pangangailangan namin. Kaya itinataas namin lahat sa Kanya.
na mas marami pang matutulungan higit pa sa amin. Yun yung nakita namin sa pagbibigay. Bunga ng kanilang katapatan, di nagtagal ay sunod-sunod ang buhos ng pagpapala sa kanila. Nagkaroon ng bagong trabaho si Noemi at katuwang rin niya ang asawang si Mike sa realty. Dagdag pa ang tulong pinansyal ng isang kamag-anak na ipinambili ng bagong sasakyan. Nagagamit ito ngayon ng kanyang mister sa online transport services. Blessing naman talaga yung dumarating sa amin. Yun, napupunan na lahat ng mga pangangailangan namin. Maluwag sa puso natin ang magbigay kapag si Lord ang kumilos sa buhay natin. Ang Diyos kasi pag-ibig, masarap magbigay kung nandun yung pagmamahal mo. Yan, Peter. Hindi ba natural lang naman sa tao na kapag ikaw mismo ay meron din mga pangangailangan, medyo mag-aalinlangan ka magbigay? Natural. That's our natural instinct. Oo, totoo naman. Naunawa naman natin yon. Kaya lang kung mauunawaan natin ang prinsipyo ng ating Panginoong Diyos, na kapag ating inintrega sa Kanya at sa gawain niya, ang ating pananalapi o yung ating kayamanan na sa Kanya rin naman nanggaling, ay siya mismo ang tutulong sa ating magpalago noon. At yun ang ginawa ng mag-asawang Mike at Noemi. No? Nagtiwala sila sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang salita, na talagang tutok din ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang pangako. Na kapag siya ang inuna natin at siya ay ating pagkakatiwalaan ng ating buhay, maging sa anumang patungkol sa ating buhay, ay titiyakin niya na siyang mag-aalaga sa ating mga pangangailangan. Tama yan, Kata, kasi yung step na ginawa nila is a declaration of faith. In time of need, they declared, no, our source is God and God alone. You know, Mike and Noemi gave freely to the work of the Lord to the point of self-sacrifice. This is because the love of Christ flows through them. Tama po yan. As a famous quotation tells us, one can give without loving, but one cannot love without giving. Correct. The Bible tells us also in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. God loves us so much that He did not withhold His Son to die on the cross to pay for the penalty of our sin. Nauna na pong nagbigay ang ating Panginoong Diyos at ang binigay niya ay yung lahat-lahat na. Kaya naman hindi rin natin dapat pagkaitan ng ating Panginoong Diyos sa ating pagbibigay sa Kanyang gawain. God loves a cheerful giver. As we read in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Alam niyo po, part of your donation to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing, which has been extending help to millions of Filipinos, not only during calamities, but even in normal times. To build up the next generation of well-educated and godly Filipinos, Operation Blessing has programs for the children. Ang isang programa para sa mga bata ay ang Bless a Child Program. Sa ilalim ng programa, pinapakain ng mga masusustansyang pagkain ang mga undernourished na mga bata mula sa mahihirap na pamilya sa loob ng 9 na buwan. Kasabay nito ay sumasailalim ang mga bata sa monthly medical check-up upang ma-monitor ang pagbuti ng kanilang kalusugan. Pinapaaral din sila at ibinibigay ang lahat ng pangangailangan nila sa eskwelahan. 2,500 pesos a month po ang gastos sa bawat bata. Another program is the Back to School program. We give scholarships to our school youth who want to go back to school but are not financially able. Operation Blessing takes care of the tuition fees of their scholars. They are also given school supplies and uniforms. The cost for elementary student is 1,204 pesos a month. For high school naman, it's 1,600 pesos a month. And for the college student, it is 3,010 pesos a month. You can help develop less fortunate children to become productive members of society, if not future leaders of the land, by partnering with us. Kaya kung hindi pa kayo partner, maki-partner na at tawag na kayo. Let's go now to Alex. Maraming salamat, Peter. Kasama ko ngayon dito si Maureen Rollion. Si Maureen ang may-ari po ng Party Waves Catering at siya po ang nagpakain sa akin at sa mga staff po natin. Binusog niya po tayo ngayon. Maureen, ano ba ang
inspirasyon mo para maging faithful sa pagbibigay kay Lord, lalo na dito sa 700 Club? Good evening po. Si Lord kasi napaka-generous. So, ako binibless niya talaga po ng super. So, bilang po na talagang super na binibless ni Lord, dapat po binabalik din po natin yon bilang pagtulong sa ibang tao. Kasi naniniwala po ako na pag nagdo-donate tayo, nagbibigay tayo, pinapalitan yun ni Lord. Tinitignan niya yung heart natin. Tsaka natutuwa siya sa cheerful giver. At dapat talaga, syempre dahil binibless naman tayo, kailangan ibalik natin yun sa mga nangangailangan. Amen. Ngayon naman ay pwede mo bang basahin yung mga pledges na tinanggap mo dyan? Raquel of Palawan, 10,000 pesos. Si Roland ng Manila, 800 pesos. Wilbert of Pasig City, 500 pesos. Sharon ng Rizal, 2,000. Lynn of Makati City, 500 pesos. Rose of Quezon City, 1,000 pesos. Elsa of Laguna, 500 pesos. Amelia of Valenzuela City, 500 pesos. Ramir of La Union, 1,000 pesos. And Vivian po ng Marikina City, 500 pesos. Maraming salamat, Maureen. At of course, maraming salamat po sa inyong mga pusong mapagbigay. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Kung hindi pa po kayo nakakatawag, abay, tawag na. Ang aming telephone numbers ay 737-0700. Pwede rin po kayo mag-text para sa inyong donasyon. Ang aming smart number ay 0949-888-8001. Globe number 0917-406-5001. At Sun 0925-300-3000. Bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay, may nakalaan kaming exclusive gifts para sa inyo lamang. For your generous giving, you will receive these gifts. Book of Mark audio CD for your gift of 500 pesos. Love Notes coloring note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word polo shirt for your gift of 5,000 pesos. Live life to the fullest scroll for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Pwede rin kayo magpadala ng inyong donasyon sa aming Metrobank account Alfaro Branch. Ang aming account name ay CBN Asia. Huwag po ninyong kakalimutang i-fax sa amin ang inyong deposit slip sa 892-2335 at ilagay po ang inyong pangalan, address at contact information. Napaka-importante po yan para maipadala namin sa inyo ang inyong tatanggaping regalo. Pwede rin po kayo mag-donate sa pamamagitan ng inyong BPI ATM nationwide. Sa ATM machine, insert lamang ang inyong card at piliin ang pay bills mula sa ATM menu. Bibigyan kayo ng listahan ng mga billers na naka-enroll sa inyong ATM account. Piliin ang CBN Asia at i-click ang tamang button para magpatuloy. Kung kailangang i-enroll ang CBN Asia upang maging bahagi ng inyong billers, mag-log on lang sa bpiexpressonline.com. You can also donate using your credit card. It is safe, fast, easy, and very convenient. Mag-log on lang sa cbnasia.org/donate. Sa mga kababayan natin abroad, pwede rin kayong magpadala sa iRemit. Narito kung papaano. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Sa payak na tahanang ito, nagmumula ang masarap na suma ng Barangay Kulabog sa Northern Samar. Magkatuwang ang mag-asawang Silverio at Encarnacion sa paggawa nito para sa kanilang mga apo. Sila na ang nagpapalaki sa magkapatid na Steve at Joe mula nang maghiwalay ang kanilang magulang. Mahal ko si Lola. Mahal na mahal ko talaga sila. Hindi ko maiwan-iwan. Kasi pag iniwanan ko yun sila, kawawa sila. Dahil walang nag-aaruga sa kanilang mga magulang. Dati, nagtatanim ng saging at nagkukopra sina Lolo Silverio. Magkasunod na bagyo ang nagpabagsak sa mga puno at kanilang kabuhayan.
Hindi na sila muling nakapagtanim. Nagkasakit pa si Lolo. Kaya ngayon, hirap na hirap kami. Dumadiskarte na lang, basta makakain lang. Nagluluto-luto ng kakanin, tapos naglalabada. Kung sino mayroong na ganyan, gagawain mo yan, babayaran kita. Yun, kakakain din, pero tipid. Natitipid. Siyempre, yung hindi lang malipasan sa gutom na hindi mapasma ang bata. Tila pinipiga ang puso ni Lola Encarnacion tuwing makikitang nagugutom ang mga apo. Dahil hindi sapat ang kinakain, naging undernourished na si Steve. Nanghihina, nagkakasakit, nagkasugat-sugat ang balat. Minsan kasi nakakaisa ko niya, ano kaya magbigti na lang, parang hindi ko makita yung mga apo ko na ganyan. Nagdadasal ako sa Diyos kasi humihingi ako ng tulong kung paano kung gawin na mabubuhay ko itong mga bata habang maliliit pa nga sila. Isang araw, ang payat na katawan ni Steve ay nakatawag pansin sa volunteer ng Operation Blessing. Inanyayahan silang maglola sa Operation Blessing Bless a Child program. Araw-araw, nakakakain si Steve ng sapat at masustansyang pananghalian. Nawasa, makain ako. Manggay, tapos isda, tapos apple. Masaya. Masaya ako dahil nakita ko yung katawan ni Steve gumanda at saka gumandagan na yung balat niya at saka yung timbang niya gumanda rin. Lalo namang sumarap ang negosyong kakanin ni na Lola Encarnacion sa karagdagang tulong na kapital ng Operation Blessing. Ngayon, mas marami na ang naluluto at nabibentang suman. Oo, kumita na rin ako dahil nag-deliver na ako doon. At saka meron pa naman ako i-deliver sa isang namin na kamunding kahoy. Masigla na ang negosyo nila Lola Encarnacion, pati na rin ang apong si Steve. Yung kadadasal ko sa Panginoon, yung Operation Blessing talaga nakasagip sa aming hirap. Thank you, Operation Blessing. Alam mo, Kata, when husband and wife separate, the children suffer more than anyone else. But it's a good thing Steve and his other sibling have a loving, willing, though not really able grandparents to take care of them kasi hindi sila naman ganun ka-healthy at kalakas. Totoo yan. Tsaka may edad na rin sila, no? Pero they're very fortunate that the grandparents talaga andun to support them and raise them importante up. talaga ang family support system. At mabuti na lamang nga po ay nasumpungan sila ng Operation Blessing na ngayon ay kumakalinga sa kanila. Sadyang napakabuti talaga ng ating Panginoong Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para maibsan ang pagdurusa ni na Lola at Lolo. Under the Bless a Child program, Steve will be fed with nutritious meals for a period of 9 months to regain his health. In addition, Lola Encarnacion was also given a small capital for her business of delicacies under the livelihood program of Operation Blessing. This is another undertaking of Operation Blessing for which part of your generous donations go. Tama po yan. Ganyan pong kahalaga ang inyong pagsuporta dito sa CBN Asia. Anumang halaga po ang inyong ibibigay, malaki po ang naitutulong nito sa kapakanan ng mga kababayan nating nangangailangan. Kaya ano pa pong hinihintay natin? Tawag na po at makipag-partner na po sa CBN Asia. Mahaba pa po ang oras. So anytime, in fact, 24 hours, pwede kayong tumawag dahil bukas po ang ating linya for 24 hours. Tama yan. And when you do that, you will surely be blessed in return. In our next story, living in a dysfunctional family, Ruel was molested at age 9. That led him to engage in sexual sin and other vices growing up. How can he be freed from this? Let's watch his story. Andito na yung magaling kong asawa! Wala pa nga tayong pera! Sugarol ka pa! Ano ba? Kaysa umuwi ako ng bahay na nadadatnan kitang inom ng inom! Di bali na! Wala ka nang ginawa kundi inom ng inom! Ito yung kaligayahan ko! Sawang-sawa na talaga ako sa'yo! Ito ako masaya! Hoy! Bumalik ka rito! Ito ang kinalakihang pamilya ni Ruel. Di nagtagal, maging ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay napilitan na ring umalis ng kanilang bahay dahil nga sa gulo ng kanilang pamilya. Bunga nito, tumayo ng padre de pamilya si Ruel sa kanyang murang edad. Nung time na yun, ginawa ko talaga yung hindi kayang nagawa ni Papa. Tapos, si Mama kasi palagi nun naglalasing. Si Mama wala ang pakialam sa amin nun kasi ako lang naiwan.
Bukod sa bigat ng kanyang responsibilidad, isang di inaasahang pangyayari pa ang kanyang kinaharap. Laro-laro, pero nung nangyari yun, hindi ko masasabi laro. Intention talaga na gawin din niya sa akin. Ito ang nagmulat sa kanyang isipan sa pita ng laman. Nalulung siya sa pornografiya at pakikipagrelasyon sa iba't ibang babae. Nagtuloy-tuloy siya. Hindi ko alam na itanim siya sa akin na hinanap ko yung ganong klaseng pleasure. Pagod na ako noon eh. Ayaw ko na rin na ito. Hindi maganda yung nangyayari sa akin. Hindi maganda yung nililika na sa katawan ko, sa emosyon ko, sa kabuuan ng pagkatao ko. Certain babae din na iniiwasan niya talaga kasi somehow parang bumabalik yung nakaraan niya. Sa gitna ng kanyang mga pinagdaraanan, naramdaman naman niya ang patuloy na pagkatok ng Panginoon sa kanyang buhay. Malapit sa lugar namin, mayroong isang church na ang lakas-lakas talaga nila magpatugtog. Sinahiya nga ako manalangin. Mag-isa akong nanalangin nun. Sabi ko sa kanya, Talagang Diyos ka? kung buhay ka talaga, Diyos ka. Narinig mo Patunayan mo sa akin yung buhay ka. Ibalik mo sa amin si Papa. Ibalik mo yung relasyon na nawala. Makalipas ang 2 buwan, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nakawala sa bitag ng pornografiya. Isang gabi, Nanonood ako ng porn. Hawak ko lang palagi rin. Kasi kung just in case na may dumaan, TV mo siya. Tapos pag biglang pag-TV ko, ay may ganito pala. Maliban sa simbahan na pinupuntahan ko na nga dati, meron pala silang ganito. Maya-maya, papunta na siya sa panalangin. Nalangin na si Peter Kairos. Sabi na sa amin na, kilala mo na yung Panginoon. Pinakita niya na rin kung paano siya gumalaw. Pinatunayan niya na sa buhay mo. Pero sa pagkakataon to, kumakatok sa'yo, kakailan mo naman siya bubuksan. Alam kong pagod ka, maraming nangyari sa'yo, bata ka pa. Kaya sabi ko, Panginoon, ako yun ah. Inaccept ko. Doon ko naramdaman, ito yung kapayapaan. tinanggap niya ang Panginoong Hesus at unti-unti nang nabago ang kanyang buhay. 3 taon na ngang malaya si Ruel sa tawag ng laman. Ang pag-asa sa buhay na natanggap niya mula sa Panginoon ay ibinabahagi niya sa mga taong nakakasalamuhan niya. Sapat na yung malaman mo na may Panginoong Hesus na magpapalaya sa'yo at magbibigay sa'yo ng bagong buhay. You know, Kata, just amazing the gentleness of God. He's gentle with us and takes us from one step of glory to the next. He's not a God that shoves us and pushes us. Kailangan holy ka. No, He's so loving in His ways. Yeah, He doesn't give us as our sin deserves. And at the same time, where can we run from His love? Imagine, si Roel, gumagawa siya ng kasalanan nung siya ay makasumpong na manood sa ating programa. At doon niya natagpuan na ang Diyos pala ay totoo, ang Diyos pala ay nagmamahal sa Kanya, at ang Diyos pala ay may magandang plano sa Kanyang buhay, hindi yung ganung klaseng buhay na Kanyang ipinamumuhay nung panahon na iyon. Meron something better. No matter how messed up our lives before, no matter how grave and serious the sins we have committed in the past, we have a God who is willing to forgive us, accept us, and give us a brand new life. God used this program, the 700 Club Asia, to reach out to Roel and straighten his life. Kung katulad po kayo ni Roel, kayo ngayon ay may matinding pinagdaraanan. Ano man po yun, galit kayo sa kapwa, o kayo ay may adiksyon sa anumang bagay, o kayo po ay parang walang direksyon sa inyong buhay. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti at mapagmahal, at siya po nga ay may magandang plano sa bawat isa sa atin. Kung ano man po yung inyong problema o yung nakakasagabal po sa inyong buhay, isuko niyo po ang lahat ng iyan sa ating Panginoong Jesus. Isuko niyo po ang inyong buhay sa Kanya. Dahil sa Kanyang kamay, sa Kanyang pagmamahal at pag-aaruga, tayo po ay ligtas, tayo po ay may masaganang buhay. Yan po ba ang gusto po ninyo? Simple lamang po. Tayo po ay sabay-sabay na mananalangin, maniniwala tayo at magtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos na mabuti at makapangyarihan at mapagpatawad. Tayo po ay manalangin.
Diyos aking Ama, sobra akong makasalanan. Inaamin ko na sobra akong makasalanan. Pero sawang-sawa na ako sa ganitong klaseng buhay. Ang gusto ko ay yung buhay na malaya at mapagpala, kagaya ng mga napapanood ko sa programang ito. Panginoong Diyos, sila po ay inyong pinakawalan at iniligtas mula sa kanilang kasalanan at buhay na walang kapararakan. Diyos ko po, naniniwala rin po ako sa mensahe ng programang ito na kayo po ay nagmamahal sa akin, kaya pinadala po ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang pagbuwisan ang lahat ng aking kasalanan. Siya'y namatay. Makalipas na tatlong araw, siya ay nabuhay na muli. Napagtagumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. At ngayon siya ay buhay. At ang gusto niya ibigay sa akin ang buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Diyos Ama, yan po ang aking gusto. Marami pong salamat dahil ibinibigay ninyo sa akin ang inyong pagmamahal at ang inyong pagpapatawad at ang inyong kaligtasan. Maraming salamat, Jesus, sa iyong sakripisyo sa krus. Maraming salamat at binibigyan mo ako ng bagong buhay. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kaming lahat sa bawat araw na amin pong mapagtagumpayan ang anumang mga hamon o kasalanan na nakaharap po sa amin. Tulungan niyo po kaming matuto magmahal sa salita ng Diyos upang siya'y lalo pa naming makilala at malaman namin kung sino kami sa kanyang mata at kung ano ang magandang plano niya para sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos Ama, at dinidinig mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Now that you have accepted Jesus as the Lord and Savior of your life, you are now a changed person. In fact, a new person. As the Bible says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Aside from texting us, you can also call our hotline number 737-0700 to share with us the greatest decision you have just made. Our trained counselors are ready to receive all your calls 24 hours a day, 7 days a week. The 700 Club Asia has been on the air for 22 years now without any paid commercials. This is made possible because of your generosity. Part of your donations help defray the cost of airtime, production, and other expenses. Through the show and the live testimonies we produce, lives are transformed, broken relationships restored, physical, spiritual, and emotional illnesses healed and restored to wellness. Strongholds in lives demolished, and people are given new hope, new life. Kaya maraming salamat po sa inyong faithful support and giving. If you are not yet a part of what God is doing in the lives of many of our kababayans in need, call us now and be a member of CBN Asia. Paring Alex. Maraming salamat, Maring Kata. At ATM, ibig sabihin at this moment, yung mahilig sa Facebook. Eto na po, umabot na po ang ating giving sa 995,267. At meron po tayong caller, si Malu ng Subic. Malu, good morning sa'yo. Yes, good morning po. Yes, Malu, meron ka raw isi-share sa ating mga tagapanood. Opo, good morning again to everyone. Gusto ko lang pong i-share how good God has been to me. 5 years ago, when I started giving, I started with 5,000 pesos. Tapos, sumunod-sunod na po yun. God has been so good talaga. Higit-higit po sa inaasahan ko ang binless niya sa akin. He gave me a business na talagang desire of my heart, which is a flower shop. Kaya mula po noon, at sa mga susunod pa, nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon dahil higit pa sa binigay ko ang binalik niya sa akin. Balita ko, Malu, mas lumaki na rin ang giving mo.
Nagdoble na rin. Po. Yes. Ano po, actually, ito pong Feb, yung Valentine from yung sales ko, I am pledging, alam ni Lord yan. It is my heart's desire na maibigay ko a portion of whatever He will be blessing me with. Okay, Malu, ano bang Word of God na iyong pinangahawakan? Naku, ang pinangahawakan ko po ay simple lang. Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Na talaga naman po, pinakita ng Panginoon na totoo ang salita niya ito. Okay, thank you so much, Malu. Thank you so much. Sa ating mga tagapanood, kung hindi pa kayo nakakatawag, abay, tawag na. May nakalaan kaming regalo sa mga magdo-donate. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. Display this in the comforts of your own home to remind yourself of the daily habits to live life to the fullest. This scroll will be yours for your gift of 10,000 pesos. Okay, ito po yung sinasabing pamimigay natin, yung audio CD. Magbigay po kayo ng 500. You can have this. And then, ito pong coloring note, ay kailangan po magbigay kayo ng 1,000. At para naman po sa napakagandang Love the Word, Live the Word t-shirt, ito po yan. Ayan, 5,000 po ang kailangan ninyong i-donate. At yung Live Life to the Fullest scroll, yan naman po ay 10,000. At para po doon sa mga maagang magdo-donate, ito po ibibigay naman namin sa inyo ng libre. Sa ating mga early birds, ito po yung New Testament Bible. So, patuloy po kayong tumawag at mag-donate. Narito naman po ang isang paraan kung paano kayo magpapadala sa inyong mga donasyon sa pamamagitan ng ML Kwarta Padala. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Sa halos 20 taong pagtatrabaho sa iba't ibang bansa, nakaipon si Mar ng sapat upang makapagnegosyo. Umalis siya sa trabaho at umuwi ng Pilipinas. Dito ay nagtayo sila ng restaurant at internet cafe. Bago mag-isang taon, ang kanilang mga negosyo ay unting-unting nalugi. Kasabay nito ay ang pagpapaaral sa kolehiyo ng kanyang mga anak at ang pagpapagawa ng bahay. Sa sabay-sabay na gastusin, nalugmok sila sa utang. Inihinto na rin nila ang kanilang mga negosyo. Hanggang sa pating mga anak ko, hindi na nga kami makaproduce ng pang-tuition. Kaya ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa mother ko sa US, tapos sa mga kapatid ko. Yun nga. Kasi noong time na yun, wala tumutulong sa amin. Wala na sila. Ultimo, mga kapatid niya, iniiwasan siya na kausapin ba? Kahit na walang kasiguraduhan, nagdesisyon si Mar na muling pumasok sa trabaho. Sa kanilang paghihintay ng tawag mula sa kumpanya, ay nakapanood si Marilu ng The 700 Club Asia. Pagbukas ko, 700 Club kaagad. Tapos yun nga, nung naano ko nun, sabi ko parang yung ni Peter Kairos, parang tama sa amin ba? Agad na sumabay sa panalangin ang mag-asawa. Pagkatapos noon ay tumawag si Mar sa prayer center. Sabi ng counselor yun na tinanong niya kung anong problema ko, sabi niya, mag-pray na sana matugunan yung lahat na problema niyo sa buhay. So, merong special prayer na sabi niya, just repeat after me, ganon. Matapos ang ilang linggo ay nakatanggap ng tawag si Mar mula sa kumpanya na maaari na siyang bumalik sa trabaho. Nabayaran ang kanilang mga utang at nakaahon sa buhay. Lumipas ang panahon, ang buhay na nakasanayan nila Mar at Marilu ay muling nasubok. Taong 2015, isang tawag ang gumimbal kay Marilu. Bigla siyang tumawag, sabi niya, umiihi siya ng dugo. Yung nakita nila na
may ano daw, yung may enlargement ng ng prostate. Tapos meron ding yung may mass, may bukol. Pero maliit pa siya. Isang taong ginamot ang kanyang kondisyon. Ngunit, nalaman nila na lumaki ang bukol na nakadikit sa kanyang kidney. Cancerous ang bukol kaya naman kinailangan tong alisin agad. Umuwi si Mar ng Pilipinas upang dito maoperahan. Bago maganap ang operasyon, tumawag siya sa prayer center upang humingi ng panalangin. Naging matagumpay ang operasyon at mabilis na nanumbalik ang lakas ni Mar. Ilang araw lamang ang lumipas ay nakabalik siyang muli sa trabaho sa ibang bansa. At higit pa rito, himalang walang nadamay ang cancer cells sa kanyang katawan. The life's journey of husband and wife, Mar and Marilu, seems like a roller coaster ride. Sometimes they were up, sometimes down. But through it all, we saw the faithfulness of God in their lives. At yan ay dahil na rin sa katapatan nila sa Panginoon. Sa kabila ng mga hamon nila sa buhay, nanatili silang matatag, dumulog sila sa Diyos at naghintay sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. You know, God heals in many different ways. God heals by providing comfort and strength to those who are spiritually, emotionally, and physically weak. God heals through doctors and nurses. He has given these professionals talents and abilities so that through them, God can touch the lives of people every day in millions of ways, great and small. God miraculously heals the hopelessly sick. We may find it difficult to ask God for the miraculous healing of a terminally ill loved one, but God rejoices in our faith when we believe and trust Him completely that He can certainly do it. So right now, if the doctors have given you a bad report based on, alam nila, humanly impossible, then let's take that case to God and believe that He truly can. So pray with us, believe with us. Let's pray. Our Heavenly Father, even right now, we affirm your mighty presence in this studio and, Lord, in every room, in every living room of everyone watching right this moment, seeking a miraculous touch from you. Lord, in your presence there is power. In your presence there is miraculous healings. In your presence there is joy. Lord, in your presence there is peace. So even now, we speak your healing. In the name of Jesus, we declare that every sickness, every infirmity that is afflicting the bodies of all those watching right this moment, we declare in Jesus' name be gone. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be set free. Now, receive your healing for your lives in Jesus' name. There's someone right now with a blurry vision. You can hardly see on your right eye. The Lord is instantly clearing up that vision. You're beginning to see clearly. Receive it, kapatid, in the name of Jesus. Someone with a mass on the right side of your brain, the Lord is removing that mass even now, miraculously. Kapatid, para sa iyo yan, in the name of Jesus. Someone with severe respiratory tract infection, the Lord is healing you instantly. Someone with just a terrible lower back pain, you cannot even bend when you walk. You're in pain. So even now, the Lord is just restoring the full function of your back. He's just touching your nerves and your muscles in that area. Receive your healing in Jesus' name. A lady with stage 4 cervical cancer, the Lord is removing all the cancer cells in your cervix right now. Receive your healing in Jesus' name. Alex? Merong isang naputulan ng paa at siya ay nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid, sapagkat life goes on. Ipapakita sa iyo ng Panginoon that there is still abundant life sa kabila ng sinapit sa iyo. Ang word ni God ay everything is possible with the Lord. So patuloy po tayong manampalataya. Right at this moment, marami pong pinapagaling ang Panginoon. Saan ka mang dako, kapatid, inaabot ka ng Panginoon. Ang liwanag ng kanyang healing touch ay umaabot sa inyo ngayon. Hinahanap ng Panginoon yung mga nananampalataya. At right now, I decree and I declare that all those who have expectations from the throne of God, you are now receiving
the healing touch of God. Receive your healing from the Lord. Kata? Father, thank you that your peace now covers each and every one. And that one who's watching right now who's losing peace because you lost your job 2 weeks ago, even now the Lord is just speaking to your heart and encouraging you, and He's making a way for you to receive a brand new job. Receive that, kapatid, in faith, in Jesus' name. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Whatever challenges you are facing right now, we have a prayer center. You can call 24 hours a day, 7 days a week. We have trained counselors who will listen to you, give you advice based on the Word of God, and pray for you. We are able to maintain this round-the-clock prayer center because of your generous donations to CBN Asia. Thousands of our kababayans who are losing hope because of different challenges in life find new hope through the prayers and biblical counsels of our prayer counselors. They are able also to save quite a number of depressed people from committing suicide. To all our loyal partners, supporters, and friends of CBN Asia, maraming salamat po. Kung hindi pa kayo member partner, abay, tawag na and be a blessing to many. Let's go now to Kata. Thank you very much, Peter. Naku, napakarami na pong tumatawag at nagbibigay po ng kanilang donasyon para sa ating mga proyekto dito sa CBN Asia. Kabilang na dito si Gory ng Manila, nagbigay siya ng 500 pesos. Si Joanne ng Bulacan, 1,000 pesos. Si Belle ng Caloocan City, 500 pesos. Si Guy ng Rizal, 500. Si Eliza ng Muntinlupa City, 500. Si Salome ng Pampanga, 5,000 pesos. Si Hazel ng Pasig City, 500. Si Olivia ng Mandaluyong City, 500. Si Florencio ng Caloocan City, 10,000 pesos. At si Alisa ng Navotas, 5,000 pesos. At doon naman sa mga nag-donate using their credit cards, ito si Antoinette ng Thailand, nagbigay ng 2,000 pesos. Si Raquel ng UAE, 7,000 pesos. Si Sharon ng Canada, 2,000 pesos. Si Rose ng Qatar, 5,000 pesos. Si Rowena ng UAE ay 500 pesos ang ibinigay. At si Penny naman ng Japan, 1,000 pesos. To donate through the credit card or using your credit card, just go to our website, www.cbnasia.org/specials. And for your gift of 500 pesos ay makukuha po ninyo itong special edition na The Book of Mark Pinoy version. Ito po ay nirecord namin ni Peter, si Alex Tinsay, si Felici, si Miriam Kiambao at si Joyce Burton. Kami po mga host ng 700 Club. Maririnig po ninyo at makakasama po ninyo habang nakikinig kayo nitong Book of Mark Pinoy version. This will be yours for your gift of 500 pesos. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong pagbibigay. At mayroon pa kaming ilan pang mga nakalaang regalo para sa inyo bilang pasasalamat sa inyong suporta. Narito po ang ilan. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. Display this in the comforts of your own home to remind yourself of the daily habits to live life to the fullest. This scroll will be yours for your gift of 10,000 pesos. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week.
At para sa inyong mga kababayan namin abroad, narito ang isa pang paraan kung paano ninyo maaring maipadala ang inyong donasyon through iRemit. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Samantala, alamin natin mula sa financial expert na si Marvin Guermo kung paano iiral sa buhay natin ang biblical principle of generosity. Paano ako makakapagbigay kung konti lang ang pera ko? Kailangan mo ba ng malaking pera para magbigay? Siguro, wala nang matitira sa akin. Babalik ko ulit sa example ng seed. Yung seed na yan, maliit lang yan. Pero pag tinanim mo, lalaki siya at lalaki. Ang pagbibigay ay wala sa amount, pero kung ano yung nasa puso mo na willing mo iplante. Hindi natin alam kung gaano kalaking puno yung pwedeng manggaling sa seed na tinatanim nyo, pero yung potential nun, sobrang laki. Madami pa akong babayaran. Next time na lang kaya. Huwag tayong matakot. Whatever's in our hand, no matter how small o gaano kalaki man ito, it has the potential to create a big impact in this world. It has also the potential for God to multiply na sobra-sobra na higit pa sa kung ano man tinanim natin. Bakit? Nangyari na ba to sa'yo? In my personal life, I've seen God bless me with so much. As I give, God always supplies kung ano yung pangangailangan ko. And hindi lang pangangailangan ko, above and beyond kung ano yung pangangailangan ko. And yun yung gusto niya gawin sa buhay natin. Totoo ba yan? Amazing! Yun yung totoo sa akin that as we are faithful with the little that's in our hands, as we're faithful kung ano man yung binigay sa atin, God will bless us with even more kasi alam natin kung paano handle yung pera, alam natin paano gamitin yung pera. And that's so true that as we give, it will always come back to us. Gagawin ko yan! Salamat, Coach Marvin! Dahil nangyari to sa akin, pwede rin to mangyari sa inyo. God bless you. Ang isang sundalong nagsisilbi sa bayan, bukod sa panganib na sinusuong sa pagprotekta sa bansa laban sa mga rebelde, kalaban din ang lungkot kapag napapahiwalay sa kanilang mahal sa buhay. Pag so dito, ma-assign kami hakuan, hagrayo nga lugar, napapaharayo kami ang pamilya namon. So dito, pag may time, may problema ira, di kami nakakauli amon panimalay basa-basa. Kasi pag may problema kami sa pamilya, tapos wala siya, siyempre ako yung nag-iisang nagtataguyod sa mga anak namin. Kapag nagbabakasyon mula sa misyon, ay sinusulit ng mga sundalong tulad ni Officer Guarte ang pagkakataon upang makasama ang pamilya. Kung kaya naman nang magdaos ng programang Holiday of Hope and Cheer ang Operation Blessing sa kanilang kampo, naging pagkakataon ito upang makasama ang kanilang mga pamilya. Diyon natuwa ako, sir. Nakabanding ko akong pamilya. So dito, nagkaupod kami. Masaya rin kasi pag umuwi siya, parang napupunan niya lahat yung pagkukulang niya sa amin. Maging ang pamilya ng ibang mga sundalo ay nagkatipon-tipon din ng araw na iyon. Ang mga bata ay nagkaroon ng pagkakataong makapanood ng animated Bible stories. Nakatanggap din sila ng mga regalo mula sa Operation Blessing. Ang simpleng salo-salong ito ay may malaking epekto upang palakasin ang loob ng pamilyang iniiwan ng mga sundalong humaharap sa digmaan. Ang mga pusong puno ng pag-aalala ay napalitan ng ngiti noong araw na iyon. Higit sa ano pa mang material na bagay, ang pag-ibig sa bawat pamilya na pinatibay ng pananampalataya sa Diyos ang pinakamagandang kayamanan. Alam mo, Kata, I salute our soldiers who are out in the field, in the remotest areas of our country, protecting the security of our land and our people. Bukod sa panganib na kanilang sinusuong, nababalot din ng kalungkutan ng kanilang katauhan. Imagine, malayo sila sa kanilang pamilya, Peter, sa kanilang asawa at sa mga anak. Tama yan, Kata. And because we care not only for our soldiers, but for their families and children as well, our Operation Blessing initiated this holiday of hope and cheer for them.
It was a time of bonding for them and catching up for what the soldiers missed while they were away. Ang programang iyan ng Operation Blessing ay isa lamang sa maraming nasusuportahan ng inyong walang sawang pagtulong para sa kapakanan ng ating mga kababayan. In our next story, husband and wife Claro and Rosemary had a growing bakery business until they faced a serious problem that jeopardized their business. Let's watch their full story. Tulad sa tinapay na nakikita natin sa bake shop, ang buhay nila Rosemary ay dumaan din sa iba't ibang proseso bago mahulma at mabuo. Siyempre, nung unang bukas namin ng tindahan, ang unang talagang papasok sa isip mo, kung tatangkilikin to ng mga consumers, ibenta ba yung product namin, magugustuhan nila, magtatagal ba kami dito sa pwestong to. Mga alinlangang pinatindi pa ng isang pagsubok. Pagamat may kinikita sa negosyo, tila parang tinapay na binamasa ang sitwasyong kinakaharap nila Rosemary. Inabandona ng may-ari ang lupa na kinatatayuan ng apartment na kanilang inuupahan, kaya sa kanila nabaling ang kasong hindi naman sila responsable. Malaking question mark sa amin yun. Takot kung ano yung susunod pang mga days namin na nangyayari. Kasi nga nakademanda kami anytime, pwedeng matalo kami, pwedeng kunin to. Hindi namin alam kung anong magiging justice para sa amin. Lagi po ako naglalasing at parang hindi po namin kaya. Sa gitna ng lahat ng mga pinagdaraanan, naging tapat si Rosemary sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon at maging sa pagbibigay sa programa ng The 700 Club Asia. Hindi alam ng asawa ko ever since na nagdo-donate ako sa 700 Club. Nung nalaman niya yun, ipinaliwanag ko sa kanya na itong dumadating sa ating blessing, galing to sa Panginoon, hindi sa atin. At upang hindi kaagad mapaalis habang naghahanap ng malilipatan, kinailangan nilang magbayad ng 130,000 pesos na cash bond. Nag-count kami nung aming benta, nung nakakita siya talaga ng miracle sa God, na nakakita siya ng 130,000 doon sa lamesa, na usually 30,000 lang, 40,000 lang, ang talagang naiiwanan sa amin. Natulala siya talaga. That is our God. Amazing God. Hindi po namin akalain na magkakaroon kami ng cash bond na ganong kalaking halaga. Subalit sinubok muli ang pananampalataya ng mag-asawa. Nabigong makalipat sa unang property na nais sanang bilhin, umurong ang may-ari nito. Sabi ko, Lord, ayoko na. Saan niyo po kami dadalhin? Ano yung willing niyo sa amin? Sa kabila ng mga sunod-sunod na problema, ang pusong mapagbigay ni Rosemary ay kinalugdan ng may kapal. Yung ahente ng property, may inaalok na naman sa aming bagong place. Hindi namin akalain na yung eksaktong amount ng halaga ng bahay na to, ay yun pala yung pera namin sa bangko. Ay, lakal talaga. Nagulat nga po ako nung meron po kaming ganong kalaking halaga sa naka-time deposit sa bangko. Napakabait nga po ng ating Panginoon. Dumaan man sa proseso, nakaranas man ng pagsubok, pinatunayan ng Panginoon na tanging siya ang tinapay ng buhay. Yung paggawa ng tinapay, ganun din parang pagkapit sa Panginoon. Kailangan iproseso mo siya sa 1 to 10. Huwag kang gumawa ng hanggang 8. Kaya ang naging epekto ng pandesal, hindi masarap, magaang. Totally, hindi magugustuhan ng mamimili. Sa buhay namin, from zero, isinurrender namin sa Panginoon bawat step ng buhay namin. Siya yung great provider eh. Siya yung nagpapatakbo ng business namin. Siya ang nagbibigay ng income namin. Sa kanya, para sa akin, sa kanya to, sa amin. God is the multiplier of the source that He allows to get to our hands. You know, the Bible tells us in 2 Corinthians 9:6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. This was what Rosemary and Claro experienced. Despite the financial challenges they faced, they did not withhold giving to the work of the Lord. They gave generously, so they also reaped generously.
And there was no reluctance in their hearts to give despite their financial problems. In the verse 7 to 8, we read, "Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Ang ganda ng sinabi ng Diyos doon, ano? Ha? Talagang buhos na buhos. Balikan po natin si Paring Alex. Talagang very joyful talaga ang bawat isa sa atin sapagkat talagang nadarama namin ang buhos ng inyong mga donasyon para sa gawain ng Panginoon. So, sa inyo pong lahat na tumawag para sa inyong mga donasyon, maraming salamat. Pagpalain pa kayo ng Panginoon at salamat din of course sa ating mga guests at loyal friends and supporters. May you receive amazing miracles and abundant blessings from our Lord. Thank you to PLDT for enabling us to broadcast live, to M. Louvillier, I Remit, RD Pawnshop, Party Waves, Giga Natural Products, and Proudly Green. Maraming salamat din po sa ating mga media partners, AdStrat, United Neon, and Nixis. Kung busy ang aming mga telepono, just keep on calling o kaya i-text ninyo ang inyong mga number para kami ang tatawag sa inyo. Peter? Thank you, Alex. So far, your donations now have reached 1,163,167. Kung hindi pa kayo nakakatawag, abay, tawag na. Maski tapos na ang programa, may mga counselors kaming tatanggap ng iyong tawag. We all want to live an abundant life. We want a stress-free life. We want a healthy life. We look everywhere to achieve all of these when all we need to do is to seek God's Word. The Bible, it contains the mind of God and His plans for us. Its doctrines are holy, its precepts binding. The Apostle Paul wrote in 2 Timothy 3:16 and 17, "All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Sa ating pong wikang Tagalog, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawa. God promises blessings for all who will delight themselves in His Word. If we want God's blessings, let us delight ourselves in the Lord. Love the Word, live the Word. Mga dapat ninyong abangan ngayong Huwebes. Napakagulo talaga ng buhay namin. Mainitin ang ulo. Laging nakasinghal sa anak. Laging nagagalit. Laging kapos sa financial. Yung nangyari sa amin na nabaon kami sa utang from having several businesses at the same time nang wala lahat. Napakaraming tao ngayon ay nasa tanikala ng napakaraming problema. Kasi sweldo pa lang, ubus na. Credit card, max out. ATM card on pawn. Gusto mo bang makalaya sa problemang yan? Love the Word. Live the Word.